Ay kilala ka ng Panginoon. Kahit saan ka magpunta, kasama mo siya. Sino nararamdaman mo? Nararamdaman ng Diyos. Habang mahina ang kainin ninyo. Mas malakas ang kainin ninyo pag may air condition, ano? Hallelujah. So makita mo natin, someone is watching over us. Kaya dapat huwag ka magalala, dapat huwag ka magalumihinan, kasi nandiyan ang Panginoon is watching over you. God is in total control of your life. No matter what you do, God is with you, kasama mo ang Panginoon. Amen. 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 Rejoice. Amen po ba? Amen. Makita po natin, do we have a guaranteed victory? Yes, we have. In John chapter 16, verse 33, sabi ni Jesus, "In this world is full of tribulation, but be of good cheer, because I have overcome the world." Amen. John chapter 16, verse 33. Sinabi ng Panginoon yan, dito sa mundong ito ay maraming paghihirap, maraming kapihatingan. Pagganap kayo, sabi ng Panginoon, sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. What a promise. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Rejoice. Ngayon, makita po natin minsan sa mga pang-araw-araw na kaganapan sa ating buhay, pag may mga kaganapan, nawawala po yung joy of the Lord sa ating buhay. Salamat sa nag-iisang nag-amen. Iisa pala yung honest dito. Amen po ba? Pag may mga problema po kayo, nakamungkot po ang mga mukha. Meron dyan kapag kumangon sa umaga, di ba? Tapos pagbangon mo, hindi ka na nakatulog kasi kaisip ang problema mo. Tapos dumating na yung kinabukasan, pagbangon mo, lalong naisip ako, matindi yung problema ko. Nakapagbangon mo, talagang yung mukha mo parang nilutok sa papel. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi ka makakain. May pagkain naman, hindi ka makakain. Hindi ka makatulog. May tulog ka naman. Kasi lagi mong iniisip yung problema. Ang nangyayari po dyan, because you are overcome by your problem, pag na-overcome po kayo ng problema ninyo, delikado po yun. Ang mga tao po ay nag-suicide, at yung mga tao kung ano ang ginagawa sa buhay kasi na-overcome sila ng problema nila. Amen. Dapat, kaya mo si Fred Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Amen. Amen. Palakpakan mo natin ang Diyos ng buhay. Basta, tumawa ka. Why? God is in control. Amen. Kapag minsan sabihin, wala tayong babae sa ganito. Okay. Anong ginagawa mo? Wala kang ginagawa. Hindi ka man lang naman tumutulog, hindi ka man lang nag-worry. Ba't ka mag-worry? Why will I worry? Una, mag-worry ako, wala rin ako magagawa. Amen. O, ito ang katotohanan na narating ninyo. Bakit kayo mag-worry? In the first place, wala naman kayo magagawa. Amen. Gumawa lang kayo, pero hindi kayo mag-worry. You need to attend your problem. You need to attend the situation. You need to solve the problem as much as you can. But it's not healthy for you to get worried because you have no ability to settle your problem anyway. Amen. So dapat, sa Panginoon kami sabi ko, God will provide. Amen. Amen po ba? Amen. So, Jesus guaranteed victory for us. Sabi sa 1 Thessalonians, rejoice in the Lord always. Number 2, pray without ceasing. Dapat daw manalangin tayo na walang bumpay o walang tigil. Ang Kristiyanong hindi marunong manalangin ay ang tawag dyan ay Kristiyanong banso. Dapat po ang mga Kristiyano marunong kayong manalangin. Sino po nila yung may mga boyfriend na girlfriend? Taas ang kamay. May nama. O, asawa na. Taas ang kamay. Okay. Sino dito yung may mga boyfriend, girlfriend? Wala nagtataas. Sino dito yung may minamahal na? Taas ang kamay. Okay. Meron ako sasabihin sa inyo. Hindi ba pag minamahal mo, dapat may communication kayo? Amen. Okay, nandiyo na. Ngayon, nag-i-aiming na kayo. Sino dito may minamahal? Hindi ba pag may minamahal kayo, dapat may communication kayo? Amen. Hindi mo masasabi mahal mo isang tao kung wala kayong communication. Amen. It's a big baloney. Kung malayo mo kayo, kahit sa sexual lang, hi, I'll do it. Amen. Kahit malayo siya, text mo na yan. Can you watch? When you have it now. O kaya, gusto kayo? Kasi there's communication, di po ba? Kapag nawala po yung communication, this is a very dangerous one. Pag nawala na po ang communication, that relationship will ain't going nowhere, but it goes down.
sa Panginoon ko, sa Kristiyano natin, kapag sinabi mong Kristiyano ka, hindi ka marunong mag-pray, delikado ka, kapatid. Hindi mo delikado ang Diyos, ikaw ang delikado. Kasi yung communication mo sa Panginoon, putol na. If you have a relationship with God, prayer is very important because this is the one that will build your relationship with God. Amen. The miracle is the work of God, but doing miracles over your life is your responsibility. Ulitin ko, ang paggawa ng himala ay gawain ng Diyos. Ngunit ang Diyos hindi makakagawa ng himala sa iyong buhay kasi ikaw ang gagawa ng himala na gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Philippians 4:6, ano na lang yun? Be anxious for nothing. Huwag daw kayo magulaminan. But let your requests be made known unto God by prayers of thanksgiving and supplication. Let your requests be made known unto God by prayers with thanksgiving and supplication. Kaya nga po, yung sasabihin mo sa Panginoon, ito yung communication ninyo, ipapadala ng Panginoon ang mga himala sa iyong buhay kung ito yung i-request mo sa Kanya. Amen. Mahal niyo ba, Panginoon? Amen. Nakikipag-usap na kayo? Amen. Baka nakikipag-usap na kayo kay Lord kung may kailangan kayo. No, Kagaya mo pag-usap ka ng hospital. Pag may tayo pinag-pray ng isang pasyente, yung nasa kabilang table, kakabilang higaan, lagi na gano'n. Pagkakaroon po sasabihin, pwede po ba mag-pray ninyo yung mga pasyente? Tuwing kayo dito, ano ang pakiramdam ninyo na kayo isisipin lang ng mahal mo sa buhay pag may kailangan sa inyo? Salamat sa zero event ninyo. Ano ang pakiramdam ninyo kapag may mahal kayo sa buhay o kamag-anak o kapamilya o kung sino pa man ang relasyon ninyo? Lilitaw lamang sa inyo kung may kailangan sa inyo. Amen. Pagpapasko na po, di ba? Amen. Pag nabalitaan nila, pinagpala na kayo. Pinagpala na kayo si Hilda. Amen? Biglang magdadatingan yung mga dating hindi mo nakikita. Amen. At sasabihin siya, pinagpalaan kayo. Amen? Amen. At kapag nabigyan mo ng aginaldo, sasabihin siya, salamat, salamat, salamat. At pagkatapos ng wala ka ng parinig ko sa kanya. Sa susunod na Pasko, nakiyang na naman. Amen. Tayo rin po ang nagtuturo sa ating kapwa-tao ng hindi maganda. Pag ganoon po ang tao sa inyo, pinagsasamantalahan kayo, huwag po kayong pumayag. Nakalagay po sa Biblia, huwag niyong itapon ang inyong mga perlas sa mga baboy. Amen. Hello? Amen. Hello? Amen. Ang baboy, kahit anong gawin mo, baboy pa rin yan. Amen. Paliguan mo man yan, lagyan mo ng shampoo. Kung ano naman ilagay mo dyan, lagyan mo pa ng likas papaya, o kaya binibenta din yung sabon. Bubble bath. Yung Loratayan. Amen. 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 Yung baboy, paliguan mo, gamitan mo ng gano'n. Tapos lagyan mo ng perfume. Bumili ka ng aficionado. Amen ba? At perfume mo sa kanya from head to toe. Pakawalan mo yung baboy na yan, babalik at babalik sa putik yan kasi ang baboy ay mananatiling baboy. Amen. Hello? Amen. Ang tao po, tayo ay dinalang sa bahay ng Diyos. Ngunit hindi po pwede na tayo pinagsasamantalahan ng kapwa natin. Amen. Salamat po sa zero amen ninyo. Amen. Si Jesus po, ayaw niya na pinagsasamantalahan siya. Bago niya pinili yung 12 alagad. Bago niya pinili yung 12 disciples. Kasi po, kapag babasahin yung Bible, si Jesus Christ, yung nag-umpisa siya ng kanyang mission, akala niyo, ginawa niya kagad yung 12. No. Bago yung 12, meron pang 17. Amen. At nung napansin si Jesus na sinusundan siya, at nung marami taong sumusunod sa kanya dahil sa mga walang ginagawa niya, at nadi-discern niya kung ano yung purpose nila, nagsalita si Jesus. At ang sabi niya, sinusundan niyo lamang ako dahil sa inyong mga sikibura. Amen. You just follow me because of your belly. Amen. At ang ginawa ng mga tao ay naglayasan. Siya rin ang nagturo sa atin na kapag i-preach mo ang gospel at ayaw tanggapin, ipampas mo yung paa at tumayas ka. Siya rin ang nagturo sa atin na sinabi niya, hayaan mo mapatay, ilibig na kanyang kapwa patay. Siya rin ang nagturo sa atin na yung mga kapatid niya, hindi niya sinunod, iniwanan niya sila.
akin gawin yun. Sabi ng Panginoon, yung ginawa ko, gawin mo. Amen. Kaya wala pong Kristiyanong mahina ang sentido comum. Amen. Pag napagsasamantalaan ko kayo, mahina po ang sentido. Amen. Amen. You need wisdom, brother. You need wisdom, sister. You need discernment of the Spirit. Amen po ba? Amen. Attitude. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Amen. Pray without ceasing. Ito pong prayer, this is our number one weapon. Mga kapatid, makinig kayo dito. Bakit kailangan mag-rejoice kayo? May weapon po kayo. Amen. No weapons formed against us shall prosper. Amen. Ano itong weapon na ito, Pastor? Gusto yung malaman? I want you to open your Bible. Matthew chapter 18. Matthew chapter 18. Meron po kayong weapon. Ulitan po dito. At ito yung weapon ninyo. That's why you need to rejoice. Rejoice. Rejoice and be glad. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Amen. May weapon po tayo. Matthew chapter 18. Are you there? Amen. Hanapin niyo yung verse 18, and I want you to underline verse 18. Sabi niyo, whatever you bind on earth will be bound in heaven. That's power! Ano man ang ipagpawal mo dito sa lupa, ipagpapawal sa langit. Ano man ang papakawalan mo dito sa lupa, papakawalan sa langit. This authority and power, and this authority and power will only come upon you through prayers! Amen. Through prayers only! Amen po ba? Kasi kapag nanalangin tayo, sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Ang manalangin, sa kahinaan, Ngalan mo. sa kahinaan, Ngalan mo. sundin ang kalooban mo dito sa lupa kaya na sa Langit. sabi ng Panginoon, my will in heaven, you can bring it home with you through prayers. Ano man ang ipagbawal mo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. Panginoon, pinagbabawal ko lahat ng mapagsamantala na lumayan sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat ng kahirapan na lumayo sa akin sa pangalan ni Jesus. Sa kikandaan. Pero kung ano ang pakawalan mo sa langit, pakawalan dito sa lupa. Ngayon, Panginoon, inaangkin ko ang kapangyarihan ng iyong likod. Inaangkin ko ang kasaganaan. Inaangkin ko ang kalakasan. Inaangkin ko ang kapayapaan sa pangalan ni Jesus. At yun may iuwi mo through prayers. Amen. Sa pangalan ng Diyos sa buhay. Kaya pray without ceasing. Ang Kristiyano mong mahina manalangin, mahina ang draw. Subukan ninyo na huwag kausapin yung mahal ninyo.